Serve the Lord. Serve the Lord with gladness. Mangaglingkod kayo na may kasayahan. Yan po sabi. Maglingkod tayo ng masaya. Kaya maganda ikisumasamba na masaya. Amen? Kayo ba'y masaya dito? Masaya ba kayo sa Panginoon ngayong umaga? Iba yung, sabi, maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Ang kasayahan ay sa Panginoon. Bonus na lang na marami tayo. But mind you, hindi laging ganito. Kung ang ating kagalakan ay sa dami ng bilang lamang, lulungkot sa mga susunod na Sunday marahil. Dapat tayo naglilingkod na masaya sa Panginoon. Are you with me? Well, ang tagpong ito ay hindi determined yung senaryo nito. Marami nagsasabing ito ay panahon ni Joshua na nagtagumpay sa kanyang mga kalaban. Meron naman nagsasabing ito ay sulat ni David nung siya nagtagumpay din sa kalaban. Meron din naman nagsasabi na ang tagpong ito ay nung makakilala ang bansang mga hintil. Kung alin man sa tagpong yan, ang mahalaga, ito'y pagbubulalas na kagalakan at pagsamba sa Panginoon. Ano? So yan ang empasiya. Ang salata, gladness. Yan po'y hango sa Hebreo na simka. Ang ibig sabihin po niyan ay gladness, joy, fullness, mirth. Pag sinabi pong mirth, ito parang pagdiriwang ng kapistahan. May noise. Meron talagang galak, kaya nga pista, edi masaya. Pero ito'y banal na galak. Ano? Hindi tayo iniwala na ang pistahan ay banal na galak. Bakit? Diyan marami nagsusuka. Diyan maraming hihibay-hibay. Diyan maraming kung ano-ano. Minsan nagkakapatayan pagkalasing na. Piyesta yan. Ang kinuha lang natin prinsipyo yung galak. So, ibig sabihin, dapat tayo naglilingkod sa Diyos na parang nagpipista. Hindi parang nasa purinarya. Amen? Oh. Maraming klaseng paglilingkod. Pag-akin ng kaluluwa, pagkakaloob, dapat ginagawa natin ito ng masaya sa Panginoon. Amen? Sabi nga ng Panginoon, ayaw niya nakikitan. Ayaw niya masama ang loob. Para yung sound natin masama. Okay. Diba? Ayaw din naman niya dahil kailangan lang. Sa larangan ng pagbibigay, ayaw niya ay di magbibigay. Sabi kailangan kundangan na nga lang. Ayaw ng Diyos doon. Ang pagbibigay gusto niya ay masaya. Ang maglingkod sa Diyos ay masaya. Hindi dahil kailangan ko lang umattend. Hindi kailangan ko lang mag-akin ng kaluluwa. Hindi kailangan ko lang magbasa. No. Dapat ang sabi, masaya. At ang Diyos na may kasaya-saya. Amen? So, ako'y naniniwala na di lahat ng tao ay masaya sa tamang Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Hindi po ako naniniwala na lahat ng tao'y masaya sa tamang Diyos. Kaya napakapalad mo kung totoo kang masaya sa Diyos. Dahil hindi lahat ng tao'y masaya sa tamang Diyos. Are you listening? At ang tunay na saya sa Diyos ay hindi laging ikinaka-smile. Bagaman pwedeng meron nun. Hindi laging may isasampay ang iyong bibig sa tainga. Bagaman meron nun. Pero alam niyo ba ang tunay na saya sa Diyos? Yung handa mong ibigay ang iyong buhay anuman ang mangyari sa pagsunod sa Kanya.
ipinaglalaban mo ang Diyos sa iyong buhay. Ang linggo ay ipinaglalaban mo sa iyong buhay. Dahil masaya ka sa Panginoon eh. Tama? Hindi mo ipinagpapalit ang Diyos sa anumang bagay dahil masaya ka sa Kanya. Are you listening? Tingnan niyo po, pansinin po natin si Pablo, siya po'y masaya sa Panginoon. Sa Acts chapter 20 verse 24, sabi po diyan, ako na lang po mabasa, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Ibig sabihin ng masaya sa Panginoon, mas nagpapahalaga sa Panginoon kaysa sa kanyang sarili. Amen? Ang tunay na masaya sa Diyos ay yung nakikita niyang walang katumbas ang Diyos sa kanyang buhay, kahit ang kanyang sarili. Ayun eh. Tandaan ninyo mga kapatid, ikaw ba talaga may sarili? We are belong to God. We are double property by God. Tayo dalawang beses na pag-aari ng Diyos. Tayo naging pag-aari ng Diyos dahil tayo kanyang nilikha. Nang tayo magkasala, naagaw ni Satanas, tayo tinubos. Tayo niligtas. Tayo binili sa halaga. Kaya tayo pag-aari ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng mas mahalaga ang binili kaysa bumili. Tama ba? Hindi pwedeng tumaas ang halaga ng binili kaysa bumili. Kaya dapat paglinggo, hindi hadlang yung sariling yan sa pagsunod sa Diyos. Walang pagkakataon na mas valuable ang sarili natin sa Diyos. At walang pagkakataon na ang bagay ng universe ay mas mahalaga sa Diyos. At pag yan ang iyong buhay, you have your idols. And mind you, hindi lahat ng tao masaya sa Diyos. Kaya napakapalad, napakaswerte ng mga taong busilak ang galak sa Diyos. Hindi yung walang salagimsim, hindi yung walang halimhim, hindi yung walang batingal, kundi ano't ano man ang mangyari para yung awit, magpakatapang na sumunod sa Diyos. Amen! Maraming duwag, takot magutom, takot mamasahe, takot iwanan ng aalagaan sa bahay, duwag! 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 Walang bayag! You cannot prove that God is above all in your life kung duwag ka. Wala kasing alam na tinutok mo kundi sarili mo eh. Hindi ka exposed sa ministry. Kaya akala mo, ang mabuhay sa loob ng isang taon, puro sarili. Sabi ni Pablo, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ministry pala yung mag-akay ng kaluluwa. Amen? Kaya pag tayo mag-fill up na ministry, hindi lang yung mag-imis ng simbahan. Hindi lang yung manalangin. But to testify the gospel of the grace of God is a ministry. Are you with me? Masaya ho ba kayo sa Diyos? Kahit mas hindi ka naimik, pero kung linggo-linggo'y naandito ka, masaya ka. Amen? Hindi ka man nangiti. Ako'y napakaamang pag nagpa-picture na kangiti. Bakit? Pag ako'y ngumingiti, nasama ang ilong. Naluang din. Kaya gano'n. Pinupinuhan mo kasi. Naobserbahan ko eh. Pag ako nangiti, nalapad lalo. Eh di simple na lang. Alam mo, pwede kang maging masaya kahit hindi ka nangiti. Yun nandito ko na linggo ng umaga, linggo ng hapon,
Miyerkules ng gabi, nag-aakay ka ng kahalawa, nagbibigay ka, kahit pa sabihin mong hindi ka palangiti, masaya ka, naikita sa paglilingkod mo. Ang ating pinag-uusapan ay serve the Lord with gladness, with continuity, with commitment. But none of these things move me. Neither count out my life dear unto myself, so that I might finish to testify the gospel of Christ. Yun ang sabi. Kaya ba mga workers hanggang mamatay, maglilingkod sa Diyos? O papatay na? Kaya ba yan hanggang mamatay? Para kay Kristo. Christ worthy. Bakit? Di naman to atin. Bigyan mo nga ako ng talata sa Bible na ikaw ay iyo. Bigyan mo kahit isa at sasamahan kita. Kaya yung hindi iyo, huwag mong hindi ipapagamit. Hindi iyo yan! Wala kang karapatang umabsent. Wala kang karapatang hindi umawit. Wala kang karapatang hindi maglingkod. Why? Hindi ka sa'yo. Hindi ako sa akin. Hindi tayo sa ating sarili. We are belong to God. Are you listening? Whether we feel it or not, believe it or not, convinced or not, we are belong to God. Let's serve the Lord. Magpakatapang tayo dyan. Amen? Ano bang nagpapagalak sa Panginoon? Ano bang nagpapagalak sa Panginoon? Bakit? Serve the Lord with gladness. Okay? Salamat na lang sa mga taong masayahin sagya. Man, para yung talagang hindi masaya. Talagang kahit anong patawa mo eh. Ano? May napapansin ko talaga dito, wag lang di makanto, ngiti na eh. Minsan nakakaloko na nga eh, wala nang kausap, may nakangiti pa. Pwede ba maka-request ng electric fan din eh? Hindi mo bra ang aircon? Ano ba yung nagpapasaya sa Diyos? But mind you, hindi lahat talaga masaya sa Diyos. Kayo ba talaga yung masaya sa Diyos? Alam mo yung masaya sa Diyos, babalik yan sa linggo. Tingnan nyo yung guyam. Yung guyam, pag diya'y nakakita ng asukal, ang guyam masaya sa asukal. Tama? Ang manok masaya sa palay. Tama? Ang isda masaya sa tubig. Ang ibon masaya sa ipapawid. Ang anak ng Diyos masaya sa Diyos. Ang anak ng Diyos masaya sa Diyos. Paano mo nakikita na ang guyam ay masaya sa asukal? Pabalik-balik, nag-i-invite pa ng kapwa guyam. Para makikita na ang ibon ay masaya sa ipapawid, nalipad. Amen. Para makikita na ang isda ay masaya sa tubig, nalangoy. Kaya para makikita na ang anak ng Diyos ay masaya sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Dapat nasa bahay ng Diyos. At walang kapalit yan. Walang kapalit yan. Ngayon, kung may pinagpapalit ka sa Kanya, sinungaling ka kung sasabihin mo ikay masaya. Sinungaling ka. At ayaw din ng Diyos ang sinungaling. Are you listening? Are you listening? Ano ba nagpapasaya sa Diyos? Number 1. Presence of God. His presence. Amen? Kalahin mo ang ginamit diyan, mga kapatid, sa talataan. Sabi diyan, sa verse 1, tingnan nyo ha, magkaingay kayo na may kagalakan. Magkaingay. Kaya hindi bawal dito ang amen. Malakas na amen. Kung may dapat malakas ang amen, yung masasaya sa Diyos. Yun talaga, na amen na. Mas gusto kong maingay sa amen kaysa maingay yung harok mo. Tama ba? Walang problema malakas ang amen kaysa malakas ang harok. Pero sabi,
magkaingay kayo. Magkaingay kayo. Yung iba nga nakakabulabog sa video. Videoke. Videoke ba tawag doon? Kasama naman ng boses. Para naatungal na baka. Pero hindi na iya magdamagan. Tapos tayo amen lang, di pa maka-amen. Ay, yumi mo naman. Walang problema ang sumigaw sa galak sa Diyos. Pag ganito, huwag ka lang sasayaw. Amen. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands, not just a Baptist people. Bakit? Lahat naman taong nakinabang sa Diyos. Oh, tipid ng amen. Masaya ba kayo sa Diyos? Tamay lasing, kaingay. Di malasing kayo sa Diyos. Amen? Ano sabi po ng verse 4? Ano sabi? Verse 2. Verse 2, ano sabi ng verse 2? Mangaglingkod kayo na may kasayahan. Ayaw na maglingkod ng ating TV. Verse 2 na tayo. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Lumapit tayo sa harapan. Ang presensya ng Diyos, hindi purinarya. Dapat masaya. May kaingay. May awitan. Kaya pag pinaaawit kayo, awit! Awit! Sa Diyos kahit sinturado ka, basta sa Diyos, umawit ka. Kalakas-lakas ang loob, ingay na ingay. Nahalaban pa ng contest. Ang lakas ang loob, pang CR nga, hindi ka pwede. Pero sa Diyos, ang sabi kong talata, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Ang masaya umahawit. Amen? Umahawit tayo. Huwag ngayon. Ito yung mga expression ng kagalakan. Pero diniinadihan sa verse 2. Come before His presence. Presence. Ibig sabihin yung presensya ng Diyos nakakapagpasaya. In the presence, sabi ng Psalm 16:11, is the fullness of joy. Hindi sa harapan ng TV ang kagalakang lubos. Hindi sa Facebook ang kagalakang lubos. Kapag may espiritu ka ng Diyos at ati ka sa Facebook, pagtigil mo ng Facebook, ang lungkot mo. Bakit? Bighati ang banal na espiritu. Ang kagalakan nasa Diyos. Kaya tama sinabi ni Luigi, fasting muna. Fasting sa gadget. Tagal ko na naman sinasabi yan sa inyo. Ito ko talaga, Luigi, ha? Tagal ko na kayo pre-preachan dito. Kailangan ka pa makapakinig doon. Amen? Dapat ang ating cellphone tama ang gamit. At pag nagamit na ng tama, tigil na. Baka magamit pa sa mali. Are you with me? Tingnan pa natin. Nasabi po ng talata. Verse 4. Verse 4. Enter into His gates with thanksgiving. And into His courts with praise. Pasasalamat at pagpupuri. Masaya yan. Ang masaya umaawit. Ang masaya sa Diyos nagpapasalamat. Ang masaya sa Diyos nagpupuri sa Diyos. Bakit? Ang presensya ng Diyos ay kapuri-puri. Amen? Yung presensya nyo, hindi. Ano ba ibig sabihin ng presence? Face. Face of God. In front of God. Before God. Countenance. Pag sinabing presence of God, kaya Diyos ay dapat masaya. Bakit? Ang mukha ng Diyos ay walang kasing relax. Yung mukha natin, ay awang. Amen? Amen. Ay awang. Sino dito yung naririlagan sa kanyang sarili? Si Lucifer, maganda yon.
Sound. Sound. Lagi ko na ulit, mas naniniwala ako na si Lucifer ay nasilaw sa kanyang sarili. Dahil nakakasilaw naman. Pero tayo, ano kang totoong? Ikisilaw na sila at hindi ka mapa-English sa Diyos. Are you with me? Verse 4 pa rin. So, ito yung nagpapakita ng kagalakan. Nakalan mo, with joyful noise, with singing, with thanksgiving, with praise. Bakit? Ang presensya ng Diyos ay nakakapaawit, nakakapapuri, nakakapagpasalamat, nakakaingay. Bakit? Ano ba, pag pinag-aralan natin ang presence ng Diyos, ang Diyos po ay immanent. Pag sinabi po ang Diyos ay immanent, siya'y lampas sa langit, ay siya'y lampas sa impyerno. Ayun. Ang Diyos ay hindi bahagi ng universe. Siya'y labas ng universe. At baka kung idadais ang universe sa Diyos, siya yung pinakamaliit na taling ng Diyos. Yan ang universe. Kung idadais mo sa kalakihan ng Diyos, baka taling lang yan na pinakamaliit na taling. Ay tilalo ka ng tao na nasa daigdig. Ang malaki lang sa atin, yabang. Are you with me? God is immanent. That's why He is omnipresent. Are you with me? Kaya ang Diyos, He is present everywhere. Pero magandang usapan yung Emmanuel. God is with us. Alam niyo, maraming tao kaya hindi masaya sa Diyos. Ang Diyos ay wala sa Kanya. Are you with me? Ibinigay ang hula. Manganganak ang isang birhen. At ang tatawagin sa kanya ay kamang-ama tagapayo. At sa pangalan niya ay ang Diyos ay sumasa atin. Mga kapatid, bakit tayo dapat magalak sa Diyos? Because of His presence. Ano ang kanyang presence? Hindi lang yung ideyang siya ay sumasaklaw ng lahat ng bagay, kundi siya ay nasa puso ng tunay na ligtas. Are you with me? Because God is with us, Emmanuel. Tignan niyo po Matthew chapter, di tayo lumayo. Verse 3 is everybody's milk. Ano sabi dyan? Alamin ninyo ng Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y sa Kanya. Mga kapatid, hanggat hindi mo kinikilala na ikaw ay nilalang lang ng Diyos at sa Kanya. At ang sabi pa, tayo Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Are you one of His sheep? Ang mananatili lamang sa iyo'y knowledge that God is transcendent, immanent, that God is omnipresent. But one thing na dapat nating maranasan, we must be His sheep and that God is our shepherd. We must be His people. That is the meaning that God is with us. Emmanuel. Kaya maraming tao ding masaya dahil wala ang Diyos na masaya sa kanyang buhay. Kaya ang hinahanap ay alak, ang hinahanap ay barkada, ang hinahanap ay sugal. Bakit? Wala ang Diyos sa kanyang buhay. Hanggat ang Diyos ay wala sa iyo, hungkag ang iyong buhay. Kahit mabaptis ka na, hindi baptis ang pagkakaroon ng Diyos, kundi yung ligtas na baptis. Ayun eh. Matthew chapter 2, verse 23. Ano sabi diyan? Yan ba yan? 22, baka. Copy na lang, mali pa eh. Ang sabi, Emmanuel,
Pakitulong na lang. At alam nyo ba, 122, yun, thank you. 23, sabi thank you. 123, ano sabi dyan? At nangyari nga ang lahat ng ito. Hindi rin ineng. 123. Narito, Kuya Boy, ang dalaga'y magdadalang tao. Hindi dalaga yan. Kasi mayroong dalagang may nagdalang tao eh. Virgin. At manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Ano ibig sabihin? Na kung liliwanagin, sumasa atin ng Diyos. Maraming taong hindi masaya sa Diyos. Bakit? Wala sa kanya ang Diyos. Kaya kay Baptista, mukhang mamamatay ka na. Ang iyong paglilingkod walang tibay. Magustuhan lang ang sumimba. Bit ka pa lumipat ng baptis, Catholic din naman ang asal mo. Amen. Dadalhan mo lang ito ng Catholic na ugali. Ang Catholic, kung kailang gusto ang sumimba, sisimba. Pero tunay na masaya sa Diyos, ipaglalaban ang pagsimba. Kaya hindi ka laging nakangiti. Yung pinaglalaban mong nandito ka lagi, masaya ka. Lalo kung may ministry ka. Huwag kang paliban-liban na ikay may ministry. Choir member ka, attend. Sunday school teacher ka, attend. Assistant teacher ka, attend. Pastor ka, attend. Alam naman ikaw ang wala, ikaw ang pastor. Huwag kang hahawak ng araro. At pagkatapos mong humawak, pawala-wala ka. Are you with me? Wala ako sa mood. Alam mo yung mood, immaturity yan. Tanya ang may sakit, pagka magulang, ayos ang bait, kahit walang lasa nakain. Bakit? Kailangan kong kumain. Kahit hindi malasa. Tama? At minsan pa nga, yung pa ang maraming kumain. Siya pa ang may sakit. Alam mo, ang matured, hindi nakabase yan sa mood. Sagyang tayo moody. Pero matured, hindi nasangguni sa puso. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, but in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Are you with me? Is Christ your Emmanuel? Ay ba pagka na kay Kristo, kompleto na tayo. Tingnan niyo pa 1 Corinthians 1:30. Ano sabi ng 1 Corinthians 1:30? Siya ang ating karunungan, siya ang ating katubusan, siya ang ating kabanalan, siya ang ating katwiran. Colossians chapter 3 verse 10, we are complete in Christ. Bakit masaya sa Diyos? God's presence save us. If Christ is present in your heart, you are saved. And you have Emmanuel. Amen. Ako yung hiniwalang wala nang sasaya sa ligtas. Bakit? Ang Diyos ay nasa'yo. Amen? Ano sabi ng Mark 8:36? Anong papakinabangin ng tao? Makamta niya ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa. Ang tao tuwan-tuwa na nagka-1,000 square meter lang, masaya na eh. Yung may 300 square meter lang, masaya na eh. Ay sabi ng Bible, lahat na ng hektarya ng buong mundo ay iyo na. Pero hindi mo tiyak na ikay palangit, walang pakinabang. If Christ is present with us, if Christ is in our hearts, serve the Lord with gladness. Amen? Are you saved? Are you sure you are going to heaven when you die? Is Christ your only hope? Is Christ your only Savior? Then serve the Lord with gladness. Abay, meron nga sa Matthew 7:21 eh. Kami ng hula, kami nagpalayas ng demonyo, kami gumawa ng mga malaking gawa. Pero sabi ng Diyos, hey,
Depart from me. Lumayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Naglilingkod, pero hindi tinatanggap ng Diyos. Kasi, hindi Emmanuel. Do you have Christ in your life? Serve with gladness. Amen. Well, pwedeng ganyan ang itsura mo. Anong gagawin? Pero at least naatin ka ng may giting. Amen. Tapos Aurea, talagang napipilit, nagumaling na agad nang makasimba. Mind you, operada yan. Tama ba? Sister Lorna, laging pakimali-mali dito yan. Pinagbabawala yan ng kanyang mga anak. Pero nakakatiis ay hindi makagwanta. Namimiss niya ang gawain. Yan ang masasaya sa Diyos. Oh, kiliw ko, miss na miss kita. Do you miss the Lord? Ako nga, tagal-tagal nagbabasa ng Bible eh. Namimiss ko pa ang Bible. Sa totoo na, kasarap magbasa ng Bible. Nakaka-addict ito. Kaya kung di ka na-addict, aba, isang ka-addict. Lahat ng pinagpapaguran mo hindi kay Kristo, pangkasilyas lang yan. Pangyabang yan. Pero ang kinapapagod para kay Kristo, purihin ng Diyos. Karapatan niya ng Diyos sa'yo. Bakit? Hindi ka iyo. Ikaw ay Kanya. Parang hindi ko nabibigay lahat ng puntos eh. Minsan, papabagal lang yung mga puntos. In God's presence, we are safe. Because of God's presence, God's presence saved us. God's presence secured us. Alam niyo po, dalawa ang dating ng presence ng Diyos eh. Maganda at masama. Tama? Ang sundalo, may dalawa ding presensya yan. Nakakatuwa doon sa hindi guilty. Pero tatakbuhan yan ng may kasalanan sa batas. Ang presensya ng Diyos, tinatakbuhan ng makasalanang hindi nagsisisi. Pero yan ay inaabang-abangan ng mga pinatawad na. Saan ka doon? Saan ka doon? Kaya maganda din yung magaling makasalaboy-boy. Sa mga lipon-lipon, ang daming matututunan kahit mga kawalang kwenta. Meron ang pinsan nagkukwento, ay pinsang Eloy. Kami mga sundalo, tinuruan kami magsuot ng sunglass. Bakit? Kitang-kita namin yung mga taong hindi guilty at guilty pag kami naglalakad. Kasi, hindi nila kita ang mata ko, pero kita ko sila. Sa sundalo, may dalawang dating ang presensya nila. May mga naiwas at meron namang nalapit pa. Oh pare, pogi mo, bagay sa'yo, parang ang si Tom na napako sa krus. Hindi Tom Cruise, Tom na napako sa krus. Amen? Anong presensya ng Diyos sa iyo? Nakakapagpagalak o nakakapagpaiwas? Maraming tayo iwas sa Diyos. Kaya nang sumimba, pambira, parang kayo masusunog din. Bigla kayo nakapunta pa din. Hindi ganyan ang feeling ng masaya sa Diyos. Amen? Masaya ba kayo? Oh, babalik ba kayo mamayang hapon? Anniversary na yung people, mga yung people? Tapos, hindi ka babalik, anong gagawin mo sa bahay mo? Pakuya-kuya kay kala, pabukas-bukas ng rep, kaya madaling maubos ang laman nun. Nanaba ka pa, bumilbil ka pa, samantala kung din nagpuri ka pa sa Diyos. Nakakilala ka pa ng mga gandang lalaking sa piling. Nakasunod sa Diyos. Pero ang mahirap pilitin ang di masaya sa Diyos. Ano? Pero huwag kayong magtampo kung kayo pinipilit. Malay mo, madala ka sa pilit. Amen? Masaya ba kayo? May kadibato ang iglesia eh. Yun may kilala ko eh. Nawala daw ang iglesia noon. At itinayo lang uli. Sabi, kahinaan mo na nagtayo yan. Hindi na ipagtanggol. Hindi nawala sa kasaysayan ang iglesia ng Panginoon. Bakit?
ang nagtayo'y hindi nawala. At alam niyo ba, hindi papayagan ni Kristo ng kanyang Diyos ay nawala. Bakit? Siya ang ulo. Nasaan ang katawan niya? Iingatan niya ang kanyang katawan. At alam niyo ba, ang church ay kanyang asawa? Hindi papayag na mawala ang asawa ni Kristo. Pero sa iglesia ni Kristo nawala daw, ay sala, salaula. Bulok na aral. Kayo tama ang aral. Kayo naman ang pawala-wala. Ang iglesia ni Kristo yung mali. Pero on time kung umaten. Tapos na sila, nadating pa lang tayo. Pero sala ang aral. Amen. Pasayahin yung Diyos. Pag masaya ang Diyos sa inyong buhay, masaya din ang pastor. Kaya yung pawala-wala dito, ano pinagpalit mo kay Kristo? Mas maganda ba yan? Kung may mas maganda pa kay Kristo, sasama ako sa iyo. Are you listening? Mga people, matuto kayo. Sayang ang inyong kabataan. Huwag niyong ipasimsim kay Satanas. Huwag niyong pawasa kay Satanas. Lahat ng kabataang masayang naglilingkod sa Panginoon, may bright future. Maaga kang pupunta ng langit. What a bright future. Tinatawanan niyo ang langit? Ano ba pag tayo nandoon? Baka sabihin, nung naligtas sana ako, namatay na agad ako. Bakit? Walang katumbas ang langit. Bakit? Nandun ang Diyos na walang katumbas. Tinatawa-tawanan, pero sa totoo na totoo yun. Nag-enjoy ka pa ba sa buhay na ito? Alam mo kung hindi rin lang na ako'y tinawag ng Prinot, may purpose pa ang buhay, masarap na talaga doon. Kaya sabi ni Pablo, akong may nasang sa kay Kristo na. At yun ang mas maganda. Pero kailangan lumagi dahil sa inyo. Siya'y lalagi, hindi para maglamyarda. Siya'y gustong lumagi para maging blessing sa kapatiran. Ikaw, tatanungin ko, bakit gusto mo pa sa lupa at ayaw pa sa langit? Para makabili pa ng latest na iPhone. Para makakita pa ng pogi. Ang babaw mo naman. Tatanungin kita, bakit ayaw pa pumunta ng langit? Bagay ang iba sa inyo, parang nasa langit na eh. Amen? At ang God's presence supplies us. Supplies us. Not only God's presence save us, secured us, supplies. Tignan niyo po, ang sabi po ng verse 5, verse 3 and 5. Andiyan po ba kayo? Psalm chapter 100, verse 3 and 5. Kaya mga kapatid, kapag ikay malayo sa Diyos, malayo ka sa supply ng Panginoon. Without Him, we can do nothing. Para tayong sanga na hiwalay sa puno, wala ang supply ng sap. Wala yung joy. Wala yung forgiveness. Wala yung power. Wala yung knowledge and wisdom. Why? You are branched away from the vine. Pero kapag ikaw ay nasa presensya, masaya. In thy presence, the fullness of joy. But hindi ka lang ligtas, saved, secured, and supplied. Supplied. Ngayon po, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Amen? Ang Diyos ba ay mabuti? O binalayo ka sa Kanya, ay mabuti pala siya. Ang Diyos ba ay mabuti? Kahina eh. Joyful noise. Ang Diyos ba ay mabuti? May mas bubuti pa ba sa Diyos? O, wala ka. May mas bubuti ba sa Diyos? Sige nga, magtabi ka nga sa akin nang mas magaling sa Kanya. Kung wala, ba't ikay wala? Tapos kung makadiha sa Diyos, kung maghanap sa Diyos, kala may patago. Mamuhunan ka sa Diyos. Kami nga naglilingkod din, nahiya pang basta humingi. Nakiki. Are you listening?
God's presence secured us, save us, supplies us. Verse 5, bakit? Verse 5, ngayon po, verse 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman hindi nauubusan ng Diyos ang kagandahang loob. Hindi titigil na ang Diyos ay mabuti. Ang pastor nyo, hindi kayo makakagarantiya, ako'y tao, pwedeng ako'y mabait ngayon. Pagka kami magkaintindihan ni Madam, minadating din yan, huwag kang tatabi. Ba madamay. Tao ako. Hindi ako laging panayon. Tama ba? Kayo man hindi rin panayon. Pwedeng masaya ngayon, pero paano bukas? Pwedeng nagtatagumpay ngayon, paano bukas? Spiritual ngayon, paano bukas? Ang Diyos, mabuti noon, mabuti ngayon, mabuti sa hinarap, mabuti sa walang hanggan, mabuti hanggang sa walang hanggan. Kaya ang Diyos hindi magkukulang. Kaya serve the Lord with gladness. Why? Because of His presence. Are you with me? Tayong ipakulang-kulang na hindi pa rin nagkulang ang Diyos. John 10 verse 10. Ano sabi ng Bible? Are you listening? Kaya young people, attend kayo lagi. Amen? YS. Huwag kayong magka-S. YS, hindi may S. Attend lagi. Married. Attend lagi. Amen? Ipaglaban natin ng linggo. Huwag kang mag-invite sa iyong bahay pag linggo. Sabi mong wala ako dito, nasa sabungan. Huwag mong ikukompromise ang Sunday. Walang mas mahalaga kaysa kay Kristo. Wala. Ang ibig sabihin ng masaya, ipaglaban mo. Pag may katwiran, ipaglaban. Akala mo, attorney lang. Alam mo yung katwiran, di paglalaban. Si Kristo mismo ang katwiran. Ipaglaban natin. Liban na lang na hindi ka masaya sa Kanya. At totoo yan. Hanggat wala ka kay Kristo, damakol ang buhay mo. Tambakol ang buhay mo. Kaya pag nasimbahan, tambakol din ang mukha. Bakit? Hindi ka may mga taong tamad na sinugo mo. Tambakol ang mukha. Ganyan ang mga taong wala kay Kristo. Pero wag ka. Pagka nagiinuman na, pag nagsasayawan na, kahit hubo na, masaya pa! Kababaw mo! Pag sa kasalanan ng saya, pag sa Diyos, tambakol. Yan ang realidad ng buhay ng tao. Am I telling right? Opo. Ganyan yan. Ganyan yan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. Siyempre, pag magnanakaw yan, ang layo niya magnakaw. Tama? Pag yung karpentero, pag pumunta dito, yan ay gagawa. Amen? Pag yung teacher, yan ay magtuturo. Pero pag magnanakaw, di magnanakaw. At pumatay, at pumuksa. Ako ay naparito, si Kristo, Emmanuel, upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Amen. Well, hindi yung prosperity gospel. Una muna ay spiritual prosperity. Amen. Hindi naman ang Diyos against sa magandang bahay. Pero magandang bahay mo, ay ang buhay mo. Magandang sakyan mo, ayun nakasakay. Magandang damit mo, ayun dinadamitan. Ang pinakamaganda muna ay hindi labas, yung loob. Dapat lumago muna tayo sa pagkakilala kay Jesus. Amen? Gusto agad natin ng blessing, hindi naman tayo responsable. Pain before gain. Cross before crown. Amen? Amen.
Number 2, serve the Lord. Serve the Lord with gladness. Bakit ang nagpapasaya sa Diyos? Because of presence of God. Dahil tingnan po natin ang verse, dadyo po ba kayo? 1. Saan ba yun? Nasaan yung number 2 din eh? 2 and 3. Verse 2 and 3. Pakibasa nyo nga po at ako'y iga na. Basa. Verse 3. Alamin. Alamin. Serve the Lord with gladness, not only because of God's presence, but also because of perception of God. Alam niyo kung bakit maraming tao hindi masaya sa Diyos? Wala namang alam sa Diyos. Alamin. Merang galing sa math, pero pag sa Diyos. Ang galing sa music, pero pag sa Diyos. Ang galing kumain, pero pag sa Diyos. Ang galing sa computer, pero pag sa Diyos. Kaya masaya ka sa computer, may alam ka sa computer. Kaya masaya ka sa pagsasayaw, ang dami mong alam na steps. Bakit hindi ka masaya sa Diyos? Hindi mo alam ang Diyos. Kaya sabi, alamin. Are you with me? Sino dito marunong mag-chess? Yan talaga marunong. Yung minamati ang sarili. Marunong ka. Alam mo, nag-i-enjoy sa chess, yung may alam. Sino dito ang player ng basketball? Si Jay. Ayaw ko si Jay, nagpapabayad. Kaya hindi ko kunin player yan eh, nagpapabayad. Nagpapabayad pa. Ano? Amen? Kapag ikaw'y marunong, hindi lang mahilig, yung iba mahilig lang eh, pero hindi maalam. Tama si Pacquiao, ayaw pang mag-resign sa boxing. Kasi hindi lang naman siya puro lakas, wais din siyang lumaro. May utak, may alam. Kaya maraming taon di willing sa Diyos. Ano ka ang Diyos? Are you listening? Hindi mo kilala ang Diyos eh. Lalo kung wala pa si Kristo sa iyong buhay, paano kang ihilig sa Diyos? Wala kang ang Diyos. Ang Diyos mo'y sarili mo. Ang Diyos mo'y kabarkada mo. Hakalain mo yan, pati magulang mo, nasasaway mo dahil ang kabarkada mo. Hindi naman ang nagdala ng 9 na buwan sa sinapupunan ng iyong kabarkada, ang iyong ina. Pero kung masaway mo, kung masagot-sagot mo, dahil ang kabarkada mo ay inam. Napakawalang utang na loob na anak. Ipagpapalit mo ang kabarkada mo sa ina mo na naghihirap sa iyo. Lalong masakit sa Diyos na bumubuhay sa iyo. Sa Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat. Sa Diyos na binigay ang kanyang buhay sa cross. Pero asan ka? You know why? There's problem when it comes to perception. Malaki na problema if God is not present. Lalo kung hindi mo siya kilala. Kilala niyo ba ang Diyos? Mga estudyante talaga nagkukumahog. Mag-aral. Itatawid ko ang aking pamilya sa kahirapan. Alam niyo ba, yung makatawid kayo, hindi dahil ang galing mo. Biyaya rin na ng Diyos. Hindi lahat na nagkumahog sa pag-aaral na pagandang buhay. Meron mga babae na buntisan agad, nag-aaral pa lang. Ang pagigihin mo yung Diyos, itatawid ka ng Diyos. Hindi ikaw. Yabang mo lang yung iyo. Lambot na nga ako eh. Praise the Lord. Amen? Kilala niyo ba ang Diyos? Oy, hindi ko nabibigyan ang punto sa basa na lang, ano? Tatagal ako eh. At tingnan niyo po, Jeremiah 9:23-24. Tingnan niyo po, ano sabi ng Diyos?
Ganito ang sabi ng Panginoon. Sabi ni Marcos, ni Duterte, ni Loy, sabi ng Panginoon, huwag magbapuri ang panta sa kanyang karunungan. Oh, matalino lang eh. Yung pinakamatalino dito, hindi major ang lahat. Major problem, pwede ba? Huwag magmapuri ang panta sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Nagkaroon lang ng katungkulan eh, akala mo kung sino na. Hindi ka naman King of Kings. Lalong hindi ka naman Queen of Queens. Huwag mapuri ang kapangyarihan sa kanyang makapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Nako. Meron akong kilalang mayaman, wini-witnessan ko yala. Taba na yan. Mga Kristo-Kristo. Ang tao pag namatay, sasama lang yan sa tubig. Wala na yan. Palibasa yung mayaman, ay yabang. Maintindihan ko, Iki. Baka tubig pa hindi sumama sa'yo. Pero yung isang tao na kayo sa hey! Ngaling-ngaling na sabi yata ko'y pilantot eh. Hey, pilantot! Tama na yung pangangarap mong yan! Bakit ako'y namatay? Ipakain mo na ako sa bayawak! Isipin ko na lang, baka bayawak pa hindi kumain sa iyo. Ay yayabang ng tao. Kung ikaw iligtas, huwag kang mayabang. Maglingkod ka sa Diyos. Nang masaya. May giting, may commitment. Ito, mga boys and girls na unmarried. Talagang, biglang ano ha. Parang seryosong makikinig ha. Kasi alam na nila, napipinto. Maganda ito, maganda ito, maganda ito. Ano ba ngayon, ang pag-asawa marami ay laro na lang? Alam niyo po, merong magaling na. Salamat kung may nakatagal ng 1 taon. Merong 1 buwan lang, wala na. Hiwalay na agad. Ang kawaway mga anak. 10 taon. Talagang mabibilang mo na yung namatay hanggang sa namatay silang dalawa. Gusto niyo ba makakita ng tapat na asawa? Ang hanapin mo na tapat sa Diyos. Ang committed na lalaki sa Panginoon, committed yan sa iyo pag napangasawa mo. Pero pag makitid sa Panginoon, makitid yan sa iyo. Hindi pogi. Lagi ang basihan. Ano yung pogi? Bumilang ka lang ng 5-6 na taon. Naka, ngipin na hilaglag. Parang laging tulog. Oo, yung kanyang muka, bata pa nga hindi na paglaki niyan, pag edad niya, luy-luy yan. Paglalaroan niya ng yung apo. Ano, akala yung naglalambitin, parang yung baka. Yung nakalawit sa garne. Nung kami bata pa yung lula, ginagayaan namin na sarap laruin. Yung liig na loy-loy. Saka yung brasong loy-loy. Tingnan niyo si Susan Roses ngayon. Patay na. Gloria Romero, ang ganda nun. Tingnan mo ngayon. Si Eddie Gutierrez, ang ganda lalaki. Tingnan mo ngayon. Samantala ikaw, walang kupas. Pangit ka noon hanggang ngayon. At least hindi ka kumukupas. Pangit ka noon. Pangit hanggang ngayon. Mas maganda yung pangit, walang kupas. Di ka? Yung pogi, halata mong kumupas na eh. Maganda yung pangit na panaganda pag natagal. Pero yung pogi yung bata, ano nangyari sa iyo? Bigyan ka na. May lumaki ka pa. Di ka? Kaya nung bata pa, Sharon. Nung lumaki Zoraida. Richard Gomez, nung bata pa. Nako. Ay, nung lumaki, tamulmol. Amen? Huwag kang magmamapuri sa iyo. Ito yung pagmapuri mo. Verse 24. Hindi ko na tatapusin yung punto sa, pagpatagal lang yun. Kundi itong magmalaki sa ganito ang lumulwalhati na kanyang nauunawa. Kaya maraming tao hindi masaya sa Diyos, hindi nakakaunawa.
Are you with me? Ano kanyang naunawa? At kanyang nakikilala ako. If we have something to boast in this life, is because we knew God. Kilala natin kung sino ang Diyos. Not just by intellectual knowledge, but by experience. Amen? Kanya nakikilala ako na ako ang Panginoon. Na nagsasagawa sa lupa. Hindi ikaw ang nagsasagawa, Diyos. Kaya kang mayabang. Yumaman lang gumaling lang tumalino lang Kung walang Diyos na gumagawa, you're nothing. You're nothing. Anong ginagawa ng Diyos? Kahatulan. Ingat tayo. Magsisi ka. Hahatulan tayo ng Diyos. Ano pa? Katwiran. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi ang Diyos pikit sa tama at mali. May panahon yan. Ano pa? Kagandahang loob. Sapagkat sa mga bagay na ito nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Number 3, the last. Hindi ko na kunuha ha. Kasi alam ko may gawain mamayang hapon. Saka ayos na naman Nakuha niyo na ba yung sustansya? Yung sentro, yun naman ang ating habol Hindi yung maraming puntos. Minsan pag dami binigay, lalo walang nakaintindihan. Ang mahalaga nakita natin. Bakit tayo maglilingkod sa Diyos sa may kagalakan? Because of His presence. Is Christ present in your heart? Is He our Emmanuel? Automatic ang Diyos ay nasa lahat. He is everywhere. Pero ibang usapan, ang Diyos ay nasa puso ko. At sumasa akin. Then number 2, perception. Then number 3, prophets. Bakit tayo masaya sa Diyos? Maglingkod. Kami kinabang sa Panginoon. Taas mo dito yung walang pakinabang ang Panginoon sa kanyang buhay. Taas ang kamay. Mayroon ako nakakausap sa isang FB group. Nilubayan ko na. Walang kwentang kausap. Talagang hindi mo makain ang kanyang sinasabing kapusungan sa Diyos. Kaya nagawa ko yung isang pinalagyan ko ng design kay Tintin. Kung ikaw hindi naniniwalang may Diyos at hindi ka talaga naniniwala sa Kanya at wala kang modo sa Kanya, gumawa ka ng iyong daigdig. Gumawa ka ng iyong pamilya. Gumawa ka ng iyong buhay. Gumawa ka ng iyong mata. Lahat ng nai-enjoy mo'y sa Diyos. Kaya verse 1, tingnan niyo po, pansinin niyo po ang verse 1. Ano sabi ng verse 1? Andiyan po ba kayo? Magkaingay kayo. Bawal dapat sa baptisang tahimik. Lalo pag kami preaching. Kaya maraming antukin Hindi kayo maingay. Lalo ko yung kita mo nanunuwag na. Umimin ka ng malakas sa kanyang tainga. Hey! Ngayon may tulog pa, iawang ko na. Pastor, sinasagyan na yata. Ay, oo, baygas basketball. Amen. Nasaway ni Dayo Sir, hindi naman talaga may iwasan sa basketball yung makasakit. Sabi ni Dayo, tama. Pero sagyang manuntok. Ikita ko yung sinuntok mo. Tungo naman yung player, tungo tama, hindi may iwasan yung makasakit. Pero iba yung salagang nanuntok. Tama? Kaya hindi magandang intentional na ang amen. Lalo kita mong nakahawak sa iyong kamay. Ay naduin. Bakit? Naninimbang na Out of control na. Ay siya, it's time for you to amen aloud. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, Amen! Amen. Tingnan sabi ng verse 1. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat. Bakit? Ma-unsave at ma-save, nakikinabang sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagpapasikat ng araw sa save lang. Maging sa unsave. Ang Diyos nagpapaulan, hindi sa save lang. Maging sa unsave. Kung maaari, lahat. Ay kung lahat
natin dapat magpuri, maging masaya sa Diyos, ay di lalo na kung ikiligtas. Tama. Tama. Ako'y hindi din masayahing tao. Minsan lang. Malimit. Ako'y malungkot din. Kaya hindi ako nabase na ang saya ay sa damdamin lagi. Ang saya, ipinaglalaban mo ang tama sa mali. Ipinaglalaban mo ang linggo na hindi ka mawawala. Inilalaban mo ang iyong relationship kahit pogi na unbeliever, mayaman, magandang kotse, magandang bahay, mukha lang ang masama. Sabihin mo, hindi tayo talo. Amen? Kahit pa mukhang kuwago sa amin ang mga lalaki, doon ako sasagot. Lalo't kayo mapagmahal. Saan ka pa nakakita na yan? Puna'y mapagmahal pa. Pero pasok pa. Pumila na lang kayo. Sa akin kayo dadaan, 5%. Hindi nyo ba alam na ahinti ako? Amen? Kayo ba'y nakinabang sa Diyos? Kayo ba'y nakikinabang sa Diyos? Naku, ay mahirap isa-isahin. Siguro wag na ulit lagyan natin ng puntos. Yang patunay na tayo nakikinabang sa Diyos. Tingnan natin yung isa pa lang puntos. Yung verse 5. Yun na lang. Huwag natin ilagay nga yung na lang. Verse 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Ineng, mabuti ba ang Diyos? Huwag mo siya ipagpapalit sa boy. Di ka? Lalong huwag ipagpapalit sa babae. Ikaw, Brother Romel, mabuti ba Panginoon sa iyo? Huwag mo siya ipagpapalit sa lalaki. Ako na lang ang nakakahalata sa iyo. Ang Panginoon mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kaya tingnan nyo, Lamentation chapter 2, verse 22 and 23. Tingnan po natin. Tingnan nyo po kung gano'ng kabuti ang Panginoon. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Alam niyo ba mga kapatid, kung papatulan tayo ng Diyos bilang banal, matagal na tayo hindi nagising ng umaga. Tama ba? Matagal na tayo hindi inabot ng umaga. Bakit? Makasalanan tayo kahit tayo ligtas na. Pero bakit tayo buhay pa? Sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nalipol. Sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos ang yaman ng awa ng Diyos. Amen! Nakinabang ba tayo sa Diyos? Tayo ba'y maraming pakinabang sa Diyos? Maglingkod ng masaya. Kadaming ang bonus sa inyo. Una, niligtas ka na. Binuhay ka, niligtas na. Ikaw yung niligtas na, pogi ka pa. Kapalat natin. Kaganda mo pa, nakapag-aral ka pa. Ang dami mong bonus, nakakalakad ka pa. Matangos pa ang iyong ilong. Kabuti mo sa Diyos. Kabuti ng Diyos sa iyong buhay. Abay, laban. Laban. Magpatuloy. Kayo may nakinabang sa Diyos? Yung hindi nakinabang sa Diyos, pwede nang umuwi. At magpakilanman, huwag nang umatin. Pero kung hindi nakinabang sa Diyos, sino ka? Serve the Lord with gladness. Why? His presence. Perceptions. Presence of God, perception of God, and benefits from God. Amen? Walang pinakamagandang pakinabang sa Diyos yung tayo na ligtas. Kalami kayo palangit. Akala mo nasa tamang iglesia ka. Nasa God is Able Baptist Church ka. Ang dami naman nalilan dyan pwede maandong ka, pero salamat, andito ka. May leader na sa Merit, may leader na Albert. Huwaran. Sa YS, may leader na Makmak. Huwaran. Sa YP, mayroong leader na
Henry Warren. Kompleto tayo dito. Salamat, ligtas na. Nasa God is able pa. Sa Children's Department, napakasipag ni Tintin. For your information. Siya'y sinasamahan niya ang kanyang ina, pero wala rin siyang tigil dito. Sa Children's Department. Sa ating sekretary, napakapalat natin medias. Napaka-transparent ng ating giving. Pinagkukumahuban niya yan. Pinagpupuyatan niya yan. Tinagahyawat na siya dyan. Kailangan niya shake off. Sa ating mga driver, di ka? Natutuwa ba kayo? May sistema ang God Disabled Baptist Church. Yung preacher natin sa palengke. Yung preacher natin sa outreaches. Ang God Disabled Baptist Church ay hindi tamad. Nakapag-baptize tayo ng 14 na inmates. Nakinabang tayo sa Diyos. Kaya mahirap din maglingkod. Sa paglilingkod ko sa Diyos, dito ako nagkaasawa ng saksakan ng ganda. Dahil pag may kumanta pa dyan, tatamaan na. Amen. Nagkaanak dyan ako ng gwapo. Amen. Ala ka, ay pag-iisa-isahin ko ang biyaya ng Diyos sa pakinabang ko sa Kanya, malulunod ako. Kala mo nagkaroon ako ng membrong mababait. Mga faithful, masigla. Mande, I love you. I love you, members. I'm praying for you every day. God knows how I pray for you every day. Buhat na ako'y nagsimula, hindi pa ako natigil. At wala akong planong tumigil. Ang Diyos ay mabuti. Kaya maglingkod kang masaya. With commitment. Huwag ningas kukon. Huwag magustuhan lang. Committed. Huwag makitid. Tabi manalangin. Mapagpala namin Diyos